Angelique, alam mo ba na ang ganda talaga ng reality mo? Hindi mo lang napapansin, pero sobrang ganda talaga ng buhay mo sa labas ng isang panaginip. At alam ko, mas gaganda pa iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong naalala ang mga salitang binitawan niya noon. Kung sa bagay, palagi ko naman siyang naalala eh. Paano ko ba naman siya makakalimutan? Gabi-gabi niya akong binibisita sa panaginip. Marami siyang sinabi sa akin dati na hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa isip ko. Maganda ang reality mo, Angelique. Paulit-ulit niya sinasabi sa akin dati yan at pilit niyang ipinapakita sa akin ang realidad. Napatingin ako sa paligid ko. Puro mga hile-hilerang cherry blossom tree na dati akala ko sa panaginip ko lang makikita. Iba rin pala ang pakiramdam na makita mga to sa totoong buhay. Mas maganda, mas nakakamangha at mas surreal. Pero may kulang pa rin. Napapikit ako para mapigilan ang mga luha na nagbabadyang kumawala sa mga mata ko. Nakita ko na ang tinutukoy mo. Na-realize ko nang maganda ang reality ko. Alam ko nang marami akong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Pero lagi ko pa rin iniisip, ano kaya ang pakiramdam kung nandito ka rin sa reality ko. Wow, Angelique! Nice European trip photos ah! Nakakaingit ka talaga? Sabi sa akin ni Amanda habang binabrowse ang photos na nasa DSLR camera ko. Oo nga, ang saya naman ng naging summer vacation mo at sa Europe pa talaga. Ang dami mo pang napuntahan. Sana kami rin, sabi naman ni Lilian. Isa sa mga kaklase ko, habang baka sa mukha niya ang inggit. Ano ba? Parang yan lang. Sagot ko sa kanila pero hindi ko magawang itago ang pagmamalaki sa boses ko. Siyempre, Europe yun. Hindi basta-basta nakakapunta ron dahil kailangan mong maglabas sa malaking halaga para makapagbakasyon doon. Buti na lang kaya ko kahit hindi ako maglabas sa malaking salapi. Napatingin ako sa pinto ng classroom namin and as expected, nakatayo ron si Owen habang titig na titig sa akin. Nagtama ang tingin naming dalawa. Napangiti siya sa akin at hindi ko maiwasang ngumiti rin sa kanya. Ang gwapo niya talaga. Ang ganda ng ngiti niya at mas lalo pa itong gumaganda sa tuwing lilitaw sa kanyang kaliwang pisngi ang dimple niya. Isama mo pa yung mamula-mula niyang pisngi at sobrang puting kutis. Para siyang babae dahil sa kinis ng balat niya at ang linis pa niyang tingnan. Parang ang bango-bango niya palagi. Bumibilis talaga ang tibok ng puso ko sa tuwing nakatitig siya sa akin. At alam ko ganoon din siya. At least dito sa mundong to. Umalis siya sa kinatatayuan niya at naglakad papunta sa akin without breaking our eye contact. Alam kong tinitingnan na kami ng mga taong nakapaligid sa amin. Lahat sila kinikilig at nainggit. Oo, aware ako ron dahil ayun ang gusto kong maramdaman nila. Ayun ang gusto kong maging reaction nila. Nang makalapit na sa pwesto ko si Owen, ipinatong niya ang dalawa niyang kamay sa desk ko at sa kanya ako tinitigan sa mata. Angelique. Yes? Will you? Angelique! Abay bumangon ka na. Malilate ka na. Bigla akong napadilat at nakita ko ang nanay ko na nakapamewang na sa harapan ko. Bumangon ka na dyan. Anong oras na oh? Napaupo ako at kinusot-kusot ko ang mata ko. Si nanay talaga. Istorbo. Ang ganda na ng panaginip ko eh. Ang ganda na ng sunod na mangyayari. Pero wala. Naudlot. Si nanay kasi eh. Mamayang gabi na nga lang ulit. Bumangon na ako at nag-ayos ng sarili. Tingnan ko ang itsura ko sa salamin. Naninilaw na ang uniforme ko at yung skirt ko, ang iksi na. Yung sapatos ko, pasira na rin. At yung backpack na nakasabit sa balikat ko, bulok na ang itsura. Napailing na lang ako sa itsura ko at saka lumabas ng kwarto. Anak, mag-almusal ka muna, sabi ni nanay. Lumapit ako sa lamesa at tignan ko ang pagkain namin. 2 pirasong pandesal na lang at isang lata ng paubos ng liver spread. Pasensya na at 2 na lang ang natira ah. Yung kuya mo kasi, 4 na pandesal ang kinuha. Hinati ko nga ng tig-3 tayo eh. Okay lang po, sabi ko kay nanay at kinuha ko na yung 2 pandesal. Sinabayan ko si nanay sa pagkain.
Tulala lang ako, habang siya naman ay busy sa pagbabasa ng dyaryo. Nay, may extra ka ba? Bakit? Tanong niya nang hindi man lang ako tinitignan. Kasi yung sapatos ko pasira na, gusto ko po sanang bumili ng bago. Dahan-dahang ibinaba ni nanay hawak niyang dyaryo at tingnan ako. Anak, pagtiyagaan mo na yung sapatos mo. Ilang buwan na lang naman at gagraduate ka na ng high school. Nagtitipid kasi ako ngayon at nag-iipon para may pang tuition ka sa college. Tumango ako at ninitian si nanay. Ganun po ba? Sige, okay lang po. Pasensya na sabi niya habang mukhang nagigilty. Para tuloy biglang kumirot ang puso ko. Okay lang po yun, Nay. Favorite ko rin tong sapatos na to Masigla kong sabi sa kanya. Ninitian ako ni nanay at nagpatuloy na kami sa pagkain. Ganito ang buhay ko sa realidad. Mahirap lang kami at sa isang public school ako nag-aaral. Pag walang pasok, nasa palengke ako at tinutulungan si nanay sa pagtitinda ng gulay. Hindi ako prinsesa, hindi rin ako maganda. At mas lalong hindi ko afford ang mag-European tour. Pero sa panaginip ko, kaya kong ibahin ang lahat. Sa mundong ito, may iba't ibang paraan ng mga tao para makatakas sa reality nila. Yung iba, nagbabasa ng libro. Yung iba, through music. At yung iba naman, sa paglalaro ng video games, mahanap ng pansamantalang pagtakas sa realidad. Meron din nagsusulat ng mga stories, nagdodrawing at nagkukumpos ng kanta. Pero ako, ang paraan ko ay ang managinip. You see, may kakaiba akong kakayahan. Ang kakayahang mamanipulate ang sarili kong panaginip. Hindi ito daydreaming. Tulog talaga ako pero nagagawa kong i-manipulate ang panaginip ko. Nagagawa kong kontrolin ang mga pangyayari. Kung ako ang nasa imagination ko, ayun ang mangyayari sa panaginip ko. Katulad na lang kagabi, isa akong mayaman at popular na estudyante sa isang elite na school. Kinaiinggitan ako ng lahat dahil sa aking beauty and brains. At patay na patay rin sa akin ang campus heartthrob na si Owen. Lahat yun ay dahil sa manipulation ko. Lahat ng yun ay nagmula sa fantasies ko. 12 years old ako nang madiscover ko ang ganitong kakayahan ko. Nung una, nakakatakot lalo na pagkagising ko dahil tandang-tanda ko ang lahat ng nangyayari sa panaginip ko. At habang nasa loob ako ng mundong yun, aware ako na hindi totoo ang mga nangyayari dahil panaginip lang yun. Nung panahon na yun, hindi ko pa sinusubukan na i-manipulate ang mga pangyayari. Ilang beses na rin ako muntik-muntikan ng bangungutin pag nakakatakot ang panaginip ko. Pero kada sinasabi kong gusto ko nang magising, nagigising ako. Ilang beses kong sinubukan ang ganong senaryo, kaya naman one time, sinubukan kong i-manipulate ang mga mangyayari sa panaginip ko. Sa panaginip kong iyon, may humahabol sa akin. Isang matandang babae na puno ng dugo ang katawan at mukha, maging ang kanyang kaliwang mata ay tanggal na rin. Kahit alam kong hindi totoo ang nangyayari, mas pinili kong tumakbo ng tumakbo dahil na rin sa sobrang takot na nararamdaman ko. Bigla akong inisip na gusto ko siyang mawala na parang bula. Nang lumingon ako, tuluyan na nga siyang naglaho. Ilang beses ko pang sinubukan yun. Yung isang beses pa, napanaginipan kong nasa isang garden daw ako. Inisip ko na gusto kong makakita ng isang paru-parong color rainbow. Sa isang iglap, may biglang lumitaw nga na ganoong paru-paro. Yung sumunod naman, inisip ko na gusto kong makapunta sa Paris. Next thing I know, nasa harap na ako ng Eiffel Tower. Paunti-unti kong kinokontrol ang mga pangyayari hanggang sa ako na ang gumagawa ng sarili kong panaginip. Ako na ang nagre-create ng sarili kong senaryo hanggang sa hindi na lang basta panaginip ang pinapasok ko, kundi ang mga fantasies ko na rin. Napag-alaman kong lucid dreaming ang tawag doon. Isang rare na skill yon at konti lang kaming binigyan ng ganong kakayahan. Pero syempre, walang nakakaalam ng tungkol doon. Baka kasi kapag ikinwento ko, isipin pa nilang may problema ako sa pag-iisip. Habang papasok ako sa school, nakita ko si Owen, yung real life Owen, at hindi yung nasa panaginip ko.
Doon siya nag-aaral sa exclusive school for boys na katabi lang halos ng public school na pinapasukan ko. In reality, hindi ako nag-e-exist sa mundo niya dahil langit at lupa ang agwat naming dalawa. Kaya minsan, ayoko nang magising dahil ayoko nang harapin ang mapait na realidad. Parang ang mas gusto kong namnamin na lang ang sarap ng pananaginip. Nakita ko siyang nakikipagtawanan sa mga kaibigan niya. Dumaan ako sa gilid niya pero hindi siya lumingon sa akin. Sino nga naman ba ako para mapansin niya? Sa panaginip ko lang naman nabibigyan ng chance ang sarili ko na mapansin niya eh. Nung gabing iyon, maaga ako natulog para mahaba-haba ang maging panaginip ko. Siyempre, itinuloy ko ang scene kung saan udlot yung paglapit niya sa akin. Palapit na ng palapit si Owen at nung nasa harapan ko na siya, bahagya siyang yumukod palapit sa akin. Hi Angelique, are you free this weekend? Bakit? Wala lang. Gusto sana kitang yayain lumabas kung okay lang sa'yo. Tumango ako. Sure, wala naman akong gagawin. Mas lumawak ang ngiti ni Owen. Good, sa Saturday it's a date. Napangiti ako. Magde-date kaming dalawa. Saan kaya maganda? Ano kayang senaryo? Ano kayang gagawin namin sa date namin? Hahayaan ko na bang halikan niya ako? Kahit sa panaginip man lang, gusto kong siya ang maging first kiss ko. Anong date yan? Bigla akong napalingon sa nagsalita. 2 chairs away from me, may isang lalaking nakangiti na nakakaloko sa amin. Napakunot bigla ang noo ko. Hindi ko kilala yung lalaki. Hindi ako familiar sa kanya. At talaga nakakagulat yun kasi panaginip ko to. At lahat ng tao na nandito sa panaginip ko ay familiar sa akin dahil nanggaling silang lahat sa imagination ko. At itong lalaking to, hindi ko talaga siya kilala. Isa pa, ramdam kong hindi siya nanggaling sa panaginip ko dahil hindi siya naka-school uniform, katulad ng ibang mga estudyanteng gawa mula sa imagination ko. Nakasuot siya ng black leather jacket, white shirt at maong pants. Tumayo yung lalaki at lumapit sa amin ni Owen. Babe, sabi mo sa akin tayong magde-date. Bakit pumayag ka na makipag-date sa kanya? Tanong niya sa akin. What? Hindi makapaniwalang tanong ko. Anak nang, sino ba tong nilalang na to? At ba't niya ginugulong fantasies ko? Napalingon ako kay Owen. Wala siyang reaksyon. Ni hindi siya nagsiselos. Natural. Paano siya magsiselos? Hindi ko naman iniisip na magselos siya. Kailangan ko pa talagang isipin na magselos siya. Panaginip lang kasi to at kontrolado ko ang lahat. Sino ka ba? Nanggagalaiti kong tanong si stranger na nasa harapan ko. Si Caleb to, ikaw talaga? At kinurot niya lang ako sa pisngi ko. Masakit Kahit na naginip lang ako, naramdaman ko yung sakit. Bakit ganun? Tinitigan ko ng maigi yung lalaki. Si Caleb, at nag-concentrate ako. Mawawala ka na parang bula. Mawawala ka, disappear, chupi, lumayas ka sa panaginip ko, alis. Gumiti si Caleb habang iiling-iling. Hindi e-epekto sa akin, Angelique. Ha? Nagulat ako nang bigla na lang nawala ang mga taong nasa loob ng classroom kasama na si Owen. What the hell? Binabangungot ba ako? Ba't hindi ko na makontrol ang panaginip ko? Napalunok ako at nakaramdam ng takot. What if nawawala na yung kakayahan ko manipulahin ang panaginip ko? Hindi pwede. Sino ka? Tanong ko ulit sa lalaki. Hindi niya ako sinagot at tiningnan niya lang ang paligid ng classroom. So this is your dream. Mukhang masaya rito Manghang-mangha niyang sabi. Okay din, nakapag-desisyon na ako. Ha? Ano? Ngumisi siya sa akin. Dito muna ako tatambay sa panaginip mo. Ayos lang naman siguro sa'yo, di ba? Ano? Ano yung sinasabi mo? Don't worry, gagawin kong mas exciting ang panaginip na to. Kinindatan niya ako at bigla siya naglaho sa harapan ko. Kasabay ng paglaho niya ay ang bigla ang paggising ko. Hingal na hingal ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Sino yung lalaking yun? No, scratch that. Ano ang lalaking yun at paano niya napasok ang panaginip ko? Angelique, yung skirt mo natuluan na ng sauce.
sabi ni Amanda sa akin at napatingin ako sa skirt ko. May mantsa na nga ito ng sauce nitong fishball na kinakain ko. Mukhang kailangan ko nang ihanda ang tenga ko sa katakot-takot na sermon ni nanay mamaya sa akin. Nandito ako ngayon sa may basketball court sa likod ng school namin kasama sina Amanda at Lilian, yung dalawa kong kaibigan, habang nagmemeryenda ng fishball at juice na nasa plastic. Kanina ka pa tulala, may problema ka ba? Tanong naman ni Lilian sa akin. Napabuntong hininga ako. Hay, kanina pa ako nangangati na ikwento sa kanila ang tungkol sa panaginip ko. Pati na rin yung tungkol sa lalaking bigla na lang sumulpot dito. Paano ba naman? First time na nangyari sa akin yun. Kontrolado ko ang panaginip ko. Lahat ng taong nandoon ay ako ang may gawa. Nandoon man sina Lilian, Amanda at Owen ay dahil yun sa kasali sila sa imagination ko. Pero yung lalaking yun, sino o ano ba siya? Paano niya nagawang pumasok sa panaginip ko at bakit hindi ko siya makontrol? Mamayang gabi kaya, nandoon ulit siya? Ayoko siyang makita. Mamaya manggulo lang siya sa panaginip ko eh. Yun na nga lang ang natatanging magandang nangyayari sa akin. Guguluhin pa niya. Ayan na naman siya, natutulala. Rinig kong bulong ni Lilian kay Amanda. Sorry guys, iniisip ko lang kung saan ako papasok ng college. Palusot ko sa kanila. Hindi ko naman kasi talaga pwedeng ikwento sa kanila ang panaginip ko. Hindi rin naman nila ako paniniwalaan kung sasabihin kong lucid dreamer ako. At hindi lang basta-basta lucid dreamer. Kaya ko pang i-manipulate ang panaginip ko. Ang hirap paniwalaan ng bagay na yun. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Amanda. Buti ka nga Angelique, matalino ka. Pwede ka mag-apply ng scholarship sa college. Paano naman akong pinagkaitan ng utak? Saan na lang ako pupulutin? Hanap tayong boyfriend, masayang sabi ni Lilian. Yung mayaman at mapera, tapos dapat gwapo rin. Para buhay prinsesa tayo. Tingnan ko si Lilian at pinanliitan ng mata. Lakas maka-Korean novela ng hiling mo ah. Bakit ba? Masama bang mangarap? Ikaw ba, hindi mo ba pinangarap yun? Tinawanan ko na lang siya habang umiiling-iling. Actually, hindi ako nangarap Lilian. Nananaginip ako. Sa isip-isip ko. River High Boys! Bulong ni Amanda habang nakatingin sa harapan. Sinundan ko yung direksyon tinitignan niya at nakita ko ang grupo ng mga kalalakihan na naglalakad at nagtatawanan. Pare-pareho silang mga naka-varsity jacket na kulay asul at may dalang gym bag. Itsura pa lang nila, halata ng mga varsity players sila. Ano kayang feeling na maging rich kid tulad ng mga yan, no? Tanong ni Lilian. Ang sarap siguro ng buhay nila. Pag weekends, nasa bahay lang sila. Naka-aircon sa kwarto, naglalaro ng kung ano-anong video games, o pwedeng nasa mall at namamasyal. Samantalang tayo kumakayod. Sagot ko naman. Hindi ko may tago ang bitterness sa boses ko. Kada kasi nakikita ko mga estudyante ng River High, laging pumapasok sa isip ko na ang unfair ng buhay. Nakakainis. Okay lang yan guys. At least naranasan nating maghirap. Sabi nga ni Principal, no pain, no gain. Yung mga pinaka-naghirap ang pinaka-aasenso. Sabi naman ni Amanda. Sila, hindi na nila kailangang umasenso. For sure may mga negosyo ang pamilya nila. May trabaho na agad sila pagka-graduate nila. Sagot ko sa kanya. I-boyfriend ko kaya ang isa sa kanila para di na ako maghirap. Nakangiting tanong ni Lilian. Sira, natatawa-tawa namang sagot ni Amanda. Alam nyo, ang nega niyong dalawa, hindi nyo naiisip ang mga swerte na dumarating sa inyo. Ikaw Lilian, di ba yung tita mo ang magpapaaral sa college? Swerte mo dahil may sponsor ka na. At ikaw naman Angelique, di ba malaki ang chance mo na makakuha ng scholarship doon sa university kung saan ka nag-exam? Social yun, private school. Kaya wag nga kayong nega, think positive guys. Tumawa ulit si Amanda. Oh, lakas maka-rich kid ng English ko, di ba? Natawa na lang din kami ni Lilian. Minsan, hanga ako sa pagiging positive nitong si Amanda. Katulad ko, hirap din naman siya sa buhay pero nakuha pa rin niya maging masaya. Bakit kaya ako hindi? Siguro dahil hindi ako kontento. Pero sino ba naman makukontento sa ganitong buhay? Wala akong kinagis ng ama. Ayaw namang banggitin ni nanay kung sino siya. Yung kuya ko, hindi nakagraduate ng college dahil nagbulakbol. Ngayon, construction worker na lang siya.
Buti na lang at wala siyang planong mag-asawa at natitiyak kong hinding-hindi talaga siya aksidente makakabuntis ng babae. Paano ba naman? Lalaki rin ang type niya. Huwag lang siya mag-uuwi ng palamunin na lalaki sa amin, kundi ako mismong gugulpi sa kanya. Pero kahit ganun ang ate kuya kong yun, mahal ko yun. Kita ko rin naman ang hirap niya sa pagtatrabaho para matulungan lang si nanay sa pag-iipon para sa pang-college ko. Kita ko ang hirap nilang dalawa para sa akin. Kaya siguro hindi ako makontento dahil nagigilty ako. Lalo na nung time na nanakawan pa kami. Nakita ko kung paano nangutang at nagpakababa si nanay nun, may pangbayad nga sa miscellaneous fee ko sa school. Ang sakit makita. Ilang beses ko nang sinabi na ihihinto na lang ako at magtatrabaho na lang din pero ayaw naman nilang pumayag. Hindi ko maintindihan. Kahit hirap na sila, patuloy pa rin sila sa pagkayod para sa akin, sa amin. Kahit nagugutom at walang-wala na kami, hindi sila tumitigil. Ang pait masyado ng realidad ko. Kaya nga sa panaginip ko, hindi nila kailangan magtrabaho. Sa panaginip ko, hindi sila napapagod. Marami kaming pera doon. Marami. Kaya minsan ayoko nang magising para wala ng hirap at sakit akong nararamdaman. Sana, forever na lang akong nasa panaginip ko. Kaso ang problema, nagkaroon ng epal sa panaginip ko. Sana mamayang gabi wala na yung nilalang na yun. Matapos namin magmerienda, nagpaalam na rin ako kay na Amanda at Lilian na uuuna na ako ng uwi. Tambak kasi ang assignments na dapat gawin. Siyempre, hindi ako pwedeng magpabaya. Kailangan ko ma-maintain ang grades ko para naman makakuha pa ako ng scholarship sa college. Yung sa FEU kasi hindi pa sure. Dumiretso agad ako sa kwarto namin at doon gumawa ng assignment. Oo, iisa lang ang kwarto sa bahay namin. Iisa lang din ang kama namin. Medyo gitgitan kasi ang laking lalaking bakla nitong si kuya. Pag talaga ako nagkaroon ng magandang trabaho na may malaking sahod, kama ang una kong bibilhin. O bahay na lang kaya. Kinuha ko ang libro ko sa foreign literature at sinimulang basahin yung isang short story doon na gagawan ko ng reaction paper. Next week pa talaga ang pasahan nito pero naisipan ko nang gawin agad para wala na akong iintindihin. Kaya lang, dahil sa pagod, di ko na malaya na unti-unti na pala akong nakakatulog. Langit na puno ng bituin at isang buwan na ubod ng laki. Pakiramdam ko, ang lapit ko sa langit kasi kitang-kita ko ang hugis ng buwan. Kita ko ang laki nito. Pakiramdam ko, kaya ko rin sumungkit ng bituin sa langit. Pero nagpatuloy ako sa paglalakad dito sa tulay na tinatahak ko. Ilang beses na ako naglalakad sa tulay na ito. Kada nananaginip ako, ito ang daan na tinatahak ko. At sa dulo ng tulay na to, nandoon ang mundong binuo ko sa panaginip ko. Malayo pa itanaw ko na agad to. Isang malaking school na akala mo ay paaralan ng mayayaman sa ibang bansa. Mukha itong isang malaking glass castle. Parang paaralan ng mga prinsipe at prinsesa. Sa right side ng school na to, makikita mo ang hili-hilirang cherry blossom trees. Sa may likod ng cherry blossom trees naman makikita ang mga pine trees na natatabunan ng snow. Sa harap ng school, may isang malaking soccer field. At sa paligid ng soccer field, nandoon ang lanay kung saan tumatambay ang mga estudyante. Sa far left corner ng soccer field ay matatanaw ang isang glass garden. Sa left side naman ng school, matatagpan ang isang magandang park. Sa gitna ng park, makikita mo ang Eiffel Tower. Ang weird tingnan. Parang isa siyang lugar kung saan pinagsama-sama pa tourist spot ng iba't ibang mga lugar. Pero para sa akin, ito ang paradise ko. Ito ang sarili kong mundo na walang ibang taong nakakaalam kundi ako lang. At yung lalaking bigla na lang sumulpot dito. Nang makapasok ako sa loob ng school, umakyat agad ako sa rooftop. Isa ito sa pinaka-favorite place ko sa panaginip ko kasi bukod sa malamig at masarap ang simoy ng hangin dito, tanaw na tanaw ko ang kabuuan ng panaginip ko. Astig ah! Halos mapatalon ako sa gulat na makarinig ako ng lalaking nagsalita. Paglingon ko sa likuran ko, nandoon si Caleb. Nakasandal sa railing sa rooftop at kumakain ng sandwich. At in fairness, masarap ang sandwich dito ah. Ano na naman ginagawa mo sa panaginip ko? Itinas niya ang hawak niya. Kumakain ng sandwich? Wow, philosopher. Astig talaga nitong panaginip mo. Nakakaaliw eh.
Cherry blossom ba yun? Sabi niya habang tinuturo ang mga cherry blossom trees. At bakit sa parte lang na yun, nag-i-snow? This time, nakaturo naman siya sa mga pine trees na natatabunan ng snow. Walang pakialaman na ng panaginip. Bakit? Wala naman ako sinasabi ah. Astig nga eh. Teka, nasang bansa ba tayo exactly dito sa panaginip mo? Korea? Japan? O Paris? Kasi parang nakakita ako kanina ng Eiffel Tower. Umiling ako. Pinas pa rin. Pinas? Gulat na sabi niya sabay hagalpak ng tawa. Nabilaukan pa siya sa kinakain niyang sandwich. Buti nga. Tapos ka na bang tumawa at mabilaukan? Pwede bang lumayas ka na sa panaginip ko? Ito naman, di mabiro. Na-amaze lang ako. Nasa Pinas tayo pero may cherry blossom tree. Tapos ang lamig pa ng weather. Yung setting pa ng school, hindi pang Pinas. Hastig ng imagination mo. Writer ka ba? Hindi. I mean, wala kang pake. Eh ikaw, ano ka ba? Ngumisi siya. Lalaki. Gwapong lalaki. Napairap ako. Ang pilosopo mo talaga. Ba't ka ba nandito sa panaginip ko at nanggugulo ka? Sino ka ba? Ito naman, tumatambay lang ako sa panaginip mo. Masyado kasing solid eh. Masyadong buong buo. Parang reality na. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong panaginip na ang ganda ng pagkakabuo. Napakunot bigla ang noo ko. Ibig mong sabihin bukod sa akin, may iba ka pang panaginip na napuntahan? Tumango siya. Yep, that's what I do. Paano? Bakit? Okay, let me introduce myself properly. Umayos siya ng tayo at inilahad niya ang kamay niya sa harapan ko. My name is Caleb and I am a dream traveler.